Welcome back to my channel, Pete Lover Vlogger. Ngayon, punta tayo sa warehouse store. Isa sa mga pinakamalaking warehouse store dito sa North America. North America kasi meron sa Mexico, meron sa Canada, at of course, dito sa US. Ito ay tinatawag na Costco. Kailangan member ka sa tindahan na ito, sa warehouse na to, para makapasok ka at makabili ng kung anong gusto mo. Maganda mag-shopping dito kung marami kayo sa bahay nyo. Pero kung katulad sa amin na dalawa lang at saka yung mga alaga namin, minsan nagtatapon kami ng hindi namin nauubos. Pagpasok sa tindahan, kailangan mo i-scan yung membership card or ID mo. Hindi ka makapasok kung wala kang dalang membership card. Tika, meron ba kayong napansin kaagad? Diba? Ang lalaki ng mga tinda nila, yung mga shampoo, ang lalaki ng lagayan, mga vitamins, ang laki rin ng lagayan. Kasi nga, pangmaramihan yung target nila. Hindi para sa isang tao. At dahil ngayon ay beer month na, makakita na kayo ng mga Christmas decors at the same time, mga dekorasyon para sa Halloween. Dito kasi sa US, yung Halloween ay isang masayang okasyon sa mga kabataan. Dahil malapit na nga ang Pasko, 2 buwan na lang, marami kang makikitang mga tinda nila na para sa mga bata, para sa Pasko, mga regalo. Katulad nitong hawak ko, 12 Days of Christmas. At saka dahil nga malamig dito, pagdating ng December, January o kaya February, ang paninda nila ay pang winter na. Kaya gaya nito, yung mga thermals at saka mga gamit sa snow. Dito sa aming banda, merong lang snow sa bundok. Mga 1 hour mahigit sa bahay, ay may makita ka ng snow sa bundok tuwing winter kapag maulan. Pag wala namang ulan, halos wala kang makitang yelo. Mali. Kahit na walang ulan, basta malamig na malamig, may makikita kang yelo sa bundok. Nagtataka kayo kung bakit mura itong mga shorts na to pang dagat? Kasi nga, ang mga tinda nila ngayon ay pang winter na. Kaya mura yung mga pang summer at halos wala ka na ring makita. Nasa bungad ko ngayon itong mga flashlight.
importante bawat bahay sa Pilipinas ay meron nito. Kung pwede rin, bawat bahay may fire extinguisher para kung may sunog, maagapan ka agad habang maliit pa. Dapat rin meron tayong mga chargers. Ito medyo mahal, 100 plus. Pero sa awa ng Diyos, dito sa amin, kung may power shortage man, sandali lang. Hindi pa rin dyan sa Pilipinas na minsan abutin ng ilang araw. Totoo bang mura ang pagkain dito sa Amerika? Yes, mura lang. Kasi makabili ka ng isang manok na luto na for $5. Katulad nitong nasa harap ko, $4.99 ang isang piraso ng manok na buo. Itong hawak ko ngayon, it's $4.99. Bumibili kami para sa mga alaga namin. Mapili kasi masyado. Dito naman tayo sa loob ng fresh produce. Mga prutas. Tingnan nyo, napakamura ng mga berries. Kasi magwi-winter na nga at mawawala na sila. O diba, meron din kami mga buko juice. Yung nga lang, hindi sariwa. Bihira ako bumibili ng mga ganito kasi mas gusto ko pa rin yung galing sa puno. Maraming mabibili dito sa Costco na mga prutas. Kaso nga lang, sabi ko sa inyo, dalawahan. Like for example dito, dalawa ang nakalagay sa package nila. Ngayon naman, dadalhin ko kayo sa mga items na madalas pinapadala ng mga Pinoy katulad ko sa Pilipinas. Katulad nitong Spam, ang 6 na piraso ay nagkahalagang $23.79. Ito namang corned beef na galing Australia, yung 6 na piraso ay 20 rin mahigit ang presyo. Ito, madalas yung pinapadala ng mga Filipino dyan sa Pinas. Yung Swiss Miss. Nutella, isa din yan. At itong mga peanut butter. Yes, yan ang madalas pinapadala talaga ng mga Pinoy dyan sa Pilipinas. Saka itong Vienna sausage. Ano pa bang pinapadala ng mga Pinoy dyan sa Pilipinas? Madalas, mga vitamina at mga candies na nakalagay sa jars. Pati na rin mga cookies, lalo na itong Oreo.
ay popular sa mga Pinoy papadala dyan sa Pilipinas. Ang isa sa paborito kong pinapadala ay itong biskuti. Masarap yan sa kape. Of course, hindi nawawalan sa tindahan na to ng mga beauty products, mga pampaganda, pampaalis ang wrinkles. Ewan ko lang kung totoo na talagang nawawala yung wrinkles pag gumagamit sa ibang mga beauty products na available dito.